lang yung mga live niya, no? Okay, ito, mga nagsasabing di pwedeng isubpina ang AMLAC at ang mga bank records. Ito na mga kakabsat, pakinggan natin. Introducing the new Isuzu Mu-X. Take the lead. Mga kabsat, ang mga nagsasabing hindi pwedeng isubpina ang AMLAC bank records ni Sara at ang asawang si Man Scarpio, durog sa napakalinaw na paliwanag ni retired Justice Scarpio. Eto na, kaya nga takot na takot itong si Man Scarpio di ba? Takot na takot. pumunta sa regional wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Nagpapa-PRO. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si retired Senior Associate Justice Scarpio, may maganda rin na statement. May mga sinabi ito. Ipabasa ko ito sa inyo. Basahin natin ang buo. Sige, attorney. Go, Kasi go. napakaganda rin ng punto dito ni retired Senior Associate Justice Scarpio. Ang issue naman dito, pwede bang isubpina ng Justice Committee ang mga bank records? Kasi sa atin laging sinasabi, pag bank records, ang umiiral diyan bank secrecy law. Hindi pwede yan kahit pa impeachment. Ang sabi kasi ng iba, pag impeachment dapat sa trial. Pero pag diyan pa lang sa Justice Committee, hindi daw pwede. Yon, mayroong ganung mga sinasabi ang mga DDS yung mga lawyers ng Duterte ganun. Sabi nila, exception sa bank secrecy law ang impeachment. Pero pagka dun pa lang sa Justice Committee, hindi pa yan impeachment trial. Impeachment proceeding yan. Pero hindi yan impeachment pa. Kasi dapat ang subpina ng mga bank records gawin sa trial na. Hindi doon sa hearing pa lang sa Justice Committee o kaya sa Kamara. Pero may magandang paliwanag ipabasa ko sa inyo mga kabunyo. May magandang paliwanag itong si retired Senior Associate Justice Scarpio. Basahin natin Basahin natin ng buo para talagang malinaw. Ito yon. Facts, not feelings. Scarpio, House can order AMLAC to open Sara bank records. House can order Anti-Money Laundering Council to open Sara bank records. So, ang stand ni retired Senior Associate Justice Scarpio, kahit sa House pa lang, pwede nang buksan ang bank accounts ni Sara. Uorderan lang ng House, isusubpina ng House ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council. Tapos, ang Anti-Money Laundering Council na ang mag-o-order sa bangko na i-turn over ang mga bank accounts o bank records ni Sara. Ito, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio said, the House of Representatives has the constitutional authority compel the Anti-Money Laundering Council or AMLC to disclose bank records in connection with the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Carpio made the statement amid mounting legal challenges from Duterte's camp, which has accused the House Committee on Justice of grave abuse of discretion for issuing subpoenas and conducting what it described as a mini trial. Carpio rejected those claims, emphasizing that the House is acting squarely within its constitutional role as prosecutor in impeachment cases. Yes, because they have the power. Any committee of the House or the Senate can issue subpoenas. Close quote. Carpio said when asked whether lawmakers could legally require AMLAC to produce bank records. He stressed that the authority to issue ad testificandum and subpoena ducis tecum is expressly recognized in House rules that have not been struck down by the Supreme Court. Open quote. As long as the House follows its rules, there is no grave abuse of discretion. Close quote, he added. Carpio underscored that impeachment proceedings at the House level
are investigative in nature and require active evidence gathering, not passive reliance on complainants. The House is like a prosecutor, he explained. There is no law or rule that a prosecutor must rely only on the evidence of the complainant. If that were the case, you cannot convict. He warned that adopting the Vice President's argument would effectively paralyze impeachment. Ayan po Ano pa lang yan? Yung unang part pa lang ng sinabi niya. So sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi pwede na kakapunin mo. Kumbaga, kakapunin mo ang Justice Committee. Hindi pwedeng magsumpina ng mga bank records. Bakit naman? Ang pagsusumpina ay within sa powers ng House at ng mga committees nito. At sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, ang impeachment sa House ay parang prosecutor yan. Ibig sabihin, kung mayroong nag-file ng complaint, ang tawag complainants, mayroon ng mga ebidensya ang complainants. Pero para mas maging matibay ang kaso, para makonvict yung kinakasuhan o yung kakasuhan, ginagamit ng prosecutor ang subpoena powers nito. O ganyan din ang ginagawa ngayon ng House. Kung hindi mo bibigyan ng powers ang Justice Committee na makapagsubpoena, anong silbi ng impeachment? Wala yan. Hindi naman pwedeng passive o hindi naman kasi judge ang Justice Committee. Hindi naman judge. Prosecutor nga. Ibig sabihin, pwede silang mag-imbestiga para mas mapalalim ang kaso. At kung talagang may makita na probable cause, itutuloy ang kaso. Yan yung purpose niya ng investigation sa Kamara. Ito pa. Basahin pa natin. He warned that adopting the Vice President's argument would effectively paralyze impeachment. If you prohibit subpoenas and independent evidence gathering, then determining probable cause becomes impossible, he said. The possible subpoena of AMLC records is seen as a key step in verifying allegations related to the Vice President's role of confidential funds. Carpio explained that financial records can be cross-checked against statement of assets, liabilities, and net worth of SALENS to detect discrepancies. If it does not match, that excess can be subject to forfeiture, close quote, he said, referring to loss on unexplained wealth. Such discrepancies, he noted, could expose officials not only to impeachment penalties, such as removal from office and perpetual disqualification, but also to separate legal actions. Addressing criticism that the inquiry is a fishing expedition, Carpio said the characterization misunderstands the nature of legislative investigation. How can they determine probable cause if they cannot see documents or call witnesses? He asked. He pointed out that even in criminal proceedings, prosecutors routinely rely on subpoenas to build cases beyond initial complaints. That is how justice works, he said. Carpio clarified that the House proceedings are not yet a trial, which the Constitution assigns to the Senate. However, he emphasized that the House must first establish probable cause through hearings and evidence before transmitting articles of impeachment. O yan mga kabunyog napakaganda ng mga paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Nakita nyo, Ang ganda ng paliwanag niya, mga kabunyog, mga kababayan. Yan Actually, pinaliwanag ko na rin yan. Ganyan na rin yung paliwanag ko. Kaya lang, syempre, iba naman ito. Itong mga kinote ko ay, retired Senior Associate Justice. Kaya kumbaga, ang kanyang mga sinabi ay, talaga yan, may weight yan. Mabigat yung kanyang mga paliwanag. Kaya binasa ko ng buo, mga kabunyog, para talagang makita natin na ang aking mga paliwanag ay hindi lang sa akin yan. Yan. Ito yung mga last niya pang sinabi. Sabi niya, the House is not performing a ceremonial role. It has a serious constitutional duty, he said.
On Duterte's petition before the Supreme Court, Carpio said, allegations of grave abuse require proof of a clear constitutional violation, something he said has not been demonstrated. He noted that in previous rulings, the High Court even cited House impeachment rules without declaring any provision unconstitutional. To stop the proceedings, they must point to a specific constitutional violation. They have not done it. That, he said. Carpio's position reinforces a central principle. The House's subpoena power, including access to financial records, is indispensable to its constitutional duty to determine probable cause in impeachment. Without it, the process risks being reduced to a hollow exercise, incapable of holding public officials accountable. Yun. Pag walang subpoena, hindi pwedeng magsubpoena ang Justice Committee, silbi ng impeachment. Paano mo mapapanagot ang mga tiwaling opisyal kung walang subpoena? At kung ang mga bank records ay hindi mo pwedeng makita, nakalagay naman yan sa exception sa Bank Secrecy Law. Nakalagay yan. Bawal i-inquire, tingnan, busisiin ang mga bank records ng sino man, except kapag may consent ang depositor o kaya kapag sa hearing, kapag sa impeachment. O yan, mga kabunyog. At ito na, impeachment ito. Kaya exception ito doon. So, maganda yung mga paliwanag ni mga kabunyog. Pasensya na, medyo mahaba yung mga binasa ko, pero gusto ko kasing lahat ng sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio ay mabasa rin ninyo. Sino lang ang makakapigil sa House sa subpoena power nito? Kung mag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Yan lang ang makakapigil. Ngayon, ang ginawa ni Attorney Manscarpio, pumunta sa Quezon City. Pumunta si Manscarpio sa Regional Trial Court. Sa Quezon City RTC. Humihingi na naman ng TRO doon. Duwag Kaya nga parang lahat na lang nilalapitan nila. Takot. Supreme Court, Regional Trial Court, parang forum shopping na ang labas eh. O tapos sasabihin nila hindi sila taranta. Paano ka masasabing hindi taranta kung saan-saan ka na nga lumalapit para ka na nagpo-forum shopping? Tuloy ang forum shopping, bawal yan. Bawal yan. Kabado yarn. Halik. Lord. Attorney, kabado yarn. Kabado ni mga garapata. Biro mo, si Lustay pumunta sa Supreme Court, humingi ng TRO. Wala. Bokya, pumunta sa Regional Trial Court yung asawa niya. Bokya din, wala. Tragis, Diyos ko Lord. Kabado wala na talaga, sukul na. Anyway, so magla-last topic tayo. Again, maraming salamat po, especially sa ating mga viewers na nandyan. Again, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Shoutout sa mga kasama natin. Ryan Conesa, Sir Leonardo, VMB Rosimatsu, VMB Sumatsu, Ninita Umali, 86 daw siya. Sa mga di pa gawin nyo ng 100 yung like natin, mga kakabsat. Baka naman. Like po tayo, especially sa mga gustong mahuli itong si Zaldico. Nahuli na, mga kakabsat. Wala na. Kaya hintayin natin ang kanyang pag-uwi. Susunduin na siya ni Remulla, mga kabsat. Abangan natin yan. Confirm na yan. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, mga kabsat. Alright, last topic tayo, Sir Leonardo. Here we go. Last topic.